sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rogelio Perez Carandang, isa akong guro sa pampublikong elementary school dito sa Bamban, Tarlac. Isa po ako sa mga loyal listener ninyo. At ito nga po, nagkaroon ako ng oras para i-share naman sa iyo ang dalawang magkaibang kababalaghang nangyari sa buhay ko na masasabi kong nagpabago ng aking pananaw sa buhay. Ang una kong ibabahagi sa inyo ay naganap maraming taon nang nakakalipas. 16 years old ako noong nangyari itong 4 na sunod-sunod na gabing sleep paralysis habang bakasyon noon from school. Kalilipat lang din namin ng bahay noon at nakaranas na ako ng kababalaghan sa unang gabi pa lamang namin doon. Maganda naman ang bahay, Papa Dudut. Actually bagong gawa ito at kami pa lamang ang unang tenants noon. Kung tutuusin ay maliwalas naman ang bahay para sa mga kasama ko. Pero hindi sa akin kasi pagpasok ko pa lamang sa bahay ay nakaramdam na ako ng unusual na kilabot. Hindi ko po may paliwanag pero parang biglang bumigat noon ang katawan ko. Samantala sa first 4 days namin sa bago naming inuupahang bahay ay pula at bilog na bilog ang buwan. Sakto pa sa dungawan ng malaking bintana ko sa kwarto. Wala pa nung pintuan ang kwarto ko and yet may paniniwala tayo na huwag itapat ang kama mo sa pintuan. Ulo man o paa dahil ang katumbas daw nito ay kamatayan. Ang problema dahil sa maliit lang ang kwarto ko noon. Sakto sa higaan ko ang pinto. Unang gabi natatandaan ko noon, yung aso ng kapitbahay namin as in nauulol kakaungol nung gabi. And worse noon is hindi lang sila isa. Paniniwala kasi na kapag daw may umuungol na aso ay may susunod daw na mamamatay sa lugar na yon. And it's untimely death. Also noong nasa higaan na ako noon, yung sound noong isa sa kanila, it sounds like too pretentious. Halatang ginagaya yung ungol ng aso. Narinig ko yon paulit-ulit at hindi ako makatulog. Noong pipikit na ang mata ko noon ay biglang parang hindi ko makontrol ang katawan ko. As in una paa tapos parang ngalay na nagagalaw mo lang ang bones mo. Pero yung muscle mo ay hindi kasi wala kang lakas para makapag-coordinate ang katawan ko. One of my worst decisions in life is binuksan ko ang mata ko. Napamura ako sa isipan ko nang makita ko ang isang itim na figura na yung shadow ay nagiging human form. The height of that entity is about 7 foot. Sagad sa dulong itaas ng pintuan namin. Nakatayo siya and it was covered with grayish orb. Maputla din ang kanyang mukha pero blurry pa ang vision ko. Pilit kong ibinabangon ang sarili ko para lumaban pero hindi ko nakayanan. Kaya naman nagdasal na lamang ako. Nakatulog ako bigla. Noong ikalawang gabi ay mas malalang experience ko. This time ay nung sumapit ang 8 to 9 p.m. Hindi pa din humihinto yung asong ulol. Sinubukan ko pang uminom ng tubig bago ako matulog at saka sinigurado kong busog na rin ako noon. Sa paghiga ko sa aking kama, though hindi naman ako pagod, ay napansin ko yung higaan ko na nasa tapat ng buwan bawal daw yung ganon kasi baka managinip ka ng nakakatakot. Afterwards, nakapikit ako at makailang saglit nang magpasya akong ibaling ang katawan ko on a comfy sleep posture. Nang biglang hindi ko naman maigalaw ang buong katawan ko.
This time yung sleep paralysis demon nakaupo na sa kama ko, nakatingin. His eyes were actually bright red and the hair was too long. Yung aura niya ang lakas and I did my wrong decision again to open my eyes. And bigla kong napasigaw ng mama. Naglaho siya ng parang uso. Narinig ako ni mama sa kabilang kwarto at sinubukan ko ulit na matulog pero ramdam ko noon, Papa Dudut, may nakatingin pa rin sa akin. Doon na nagsimula ang vision ko na nakikita ko yung vision ng entity through my eyes, as in nakikita kong nakahiga ako sa vision niya. As usual, nagdasal lamang ako tapos ay naigalaw ko ulit ang aking katawan. Nakatulog din ako nang hindi ko namamalayan. Sa ikatlong gabi ay hindi ko na pahabain pa. At this time ay clear ang face niya sa akin. It was too perfect or symmetric siya. Pale face, brightly red lips, tapos ay parang nagkakrak yung mukha niya through that smile. Too wide but he was standing, nakatingin pababa sa akin doon sa sulok. Medyo mawawala na yung pagkaka-full moon that night. Sa ikapat na araw, ito ang pinaka nakakatakot sa lahat. Lumala na ang sleep paralysis ko at hindi ko maigalaw lahat, even my joints, parang paralisado na ako, as in. Dilat na dilat ang mga mata ko at nakikita na nasa ibabaw ko na siya. Sinubukan kong ipikit ang mga mata ko pero pagdilat ko, Papa Dudut, yung face niya ay sagad na sagad sa face ko, indicating na parang he wants to take me out of control. Tapos may mga bulong na hindi ko maintindihan, parang Latin, Greek, ewan ko. Dahil po sa matinding takot ay nagdasal na lamang ako ng nagdasal. Then all of a sudden, nagalaw ko ang katawan ko. And that entity vanished. From then, hindi na ako nakaka-experience ulit. One time, magdodrawing ako ng male face sa mape nang hindi ko sinundan yung sukat and mga guide. Para kung sinapian ng kung ano, tapos yung drawing ko ay yung mukha ng entity na nakita ko. Agad kong pinunit ang papel at tinapon yon sa basurahan. Kinagabihan noon, napanaginipan ko ang entity na yon. Binigyan niya ako ng itim na rosas habang nanginginig ako sa takot. Pagising ko ay nagulat ako kasi katabi ko na yung notebook ko at ballpen. At ginuhit ko na naman ulit yung mukha ng entity. Naihagis ko yung notebook ko sa sobrang takot. Sa kabilang banda, sinabi ko sa mga magulang ko ang nararanasan kong kababalaghan sa buhay na yon. Yun pala ay pati rin ang mga magulang ko ay naranasan din ang naranasan ko. At na-realize naming lahat na haunted house ang bahay namin. Kaya after 2 weeks sa bahay na yon ay nagpasya na kaming lumipat. Hindi na namin kinuha yung in-advance at nineposit ng mga magulang ko doon sa bahay dahil hindi kami tumupad sa kontrata. Pero okay lang. Agad naman kaming nakalipat ng bahay at sa awa naman ng Diyos, maayos naman ang sunod naming nilipatan. Yun nga lang, Papa Dudut. Pagkatapos ng karanasan kong yon, may nangyaring kakaiba na sa akin. Bigla na lang kasi akong nakakakita ng mga multo. As in para akong nagkaroon ng third eye at halos mabaliw na ako noon, Papa Dudut. Ilang beses akong umiiyak at nagmamakaawa na dalhin ako sa mental hospital. Baka kasi napabaliw na ako. Pero kahit na nagpakonsulta na ako sa psychiatrist at pinainom na ng gamot ay hindi na nawala yung abilidad kong makakita ng mga ligaw na kaluluwa at mga elementong hindi ko naman nakikita noon. Samantala, Papa Dudut, ang ikalawang experience ko naman na ibabahagi ko sa inyo ay nangyari nung unang taon ko sa pagtuturo. Kasalukuyang pinag-aaralan ay tungkol sa pambansang bayani. Bigla na lang walang ano-ano'y may dumaang lalaki na naka-uniforme rin. Sisitayin ko sana siya kung hindi siya tumagos sa pader. Napalabas pa ako ng room at kitang-kita ko siyang tumagos doon. Bago siya tuluyang maglaho, lumingon pa siya sa akin. Pagbalik ko sa klase, nasiguro kong ako lang ang nakakita sa multo. Dumaan ang mga araw, linggo at buwan, matagal bago muling nagparamdam ang estudyanteng yon.
Nagabihan ako sa school kasama pa ng mga kapwa ko guro. Noong mapatingin ako sa gawin ng kwartong pinagtuturuan ko ay nakabukas ang ilaw. Wala pa akong naramdamang kilabot habang binabagtas ko ang madilim na hallway. Pero nang mapatapat na ako sa room, doon na nagsimulang magsitayuan ang mga buhok ko sa batok. Kitang kita ko andun yung lalaking estudyante nagsusulat sa board. Patras akong lumakad, nung malayo na ako saka ako humarap. Kaso papadudot. Pagharap ko, nasa harapan ko na siya, nabitawan ko ang mga bitbit ko. Pupulutin ko na sana, yun lang lumutang ang mga yon tapos ay biglang parang binato sa akin. Hindi ko na nagawang sumigaw man lang nung natapos na ang pinomenang yon. Dali-dali kong pinulot ang mga gamit ko. Tumakbo na ako pero sa kasamaang palad ay sinabayan ako ng estudyante. Nung makalabas ako ng gate, nawala siya. Tinanong ako ng guard kung ano ang problema. Umiling ako at hindi ako makapagsalita noon. Nasa tabi niya yung estudyante. Dahan-dahang pagdadrive ko pag uwi papadudot. Yun lang ay hindi ako dumiretso ng bahay. Sa ospital na pinagtatrabuhan ni Mac ako nagpunta. Hinintay ko siyang mag-time out. Inabot ako ng 3 oras sa paghihintay pero ayos lang sa akin. Hindi rin naman ako makakatulog. Kinuwento ko na sa kanya ang mga nangyari. Ang alam ko kasi ay poltergeist yung ganon. Na tama nga. Tinanong niya ako kung maraming mga gamit na ginagamitan ng kuryente ang room ko. Aircon ng room ko, lahat naman ng room sa school ay naka-aircon. Tapos ay naisip ko yung mga bata, lahat sila ay may phone. Kalahati sa kanila yung may mga dalang laptop. Sabi ni Mac isang dahilan yon kung bakit nakapagpapagalaw ng gamit yung mga multo pero may dinagdag siya. Ang sabi niya, negative emotions. Tandaan mo, hindi ka lang nila basta teacher. Pangalawang magulang ka na nila. Mag-reach out ka sa kanila. Hindi ko gets noong una kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niyang yon. Nalaman ko na lamang nung may malala na palang nangyayari. Mula nang mangyari ang gabing yon, araw-araw ko nang nakikita yung estudyanteng yon. Nung una ay nade-distract pa ako sa kanya, palakad-lakad kasi siya. Biglang mawawala at minsan ay susulpot sa tabi ko. Bubugahan ako ng hangin at minsan ay lalabas siya, bubuksan ang pintuan. Sa tuwing nangyayari yon, yung magpaparamdam siya sa pamagitan ng paggalaw ng mga kung ano-ano. Sabay na maglolobat ang mga phone namin. Kaya ang naisipan kong paraan, tuwing nasa klase ko ang mga bata, nasa drawer ko ang mga phone nila naka-off. Akala ko kasi ay mababawasan ang pagmamanifest. Pero nagkamali ako. Isang araw nilapitan ako ng ilan sa section nila. Nasa kantin ako noon kasama ng mga ka-department ko kumakain. Tinanong nila kung pwede akong makausap. Na kami lang. Dahil nakita kong mukhang seryoso sila ay inaya ko sila sa gilid ng chapel. Doon nila sinabi na may problema ang isa sa mga kaibigan nilang itago na lang natin sa pangalang Ryan. Naghiwalay ang mga magulang niya at hindi na sila sinasustentuhan ng tatay niya. Pero nagulat ako sa sunod nilang sinabi. Si Ryan ay may mga kaibigan sa labas ng school. Mga kaibigan na sabihin na nating hindi magandang impluwensya. Sa pagkawala ng sustento, yung mga kaibigang yon ang kinapitan niya. Nung tinanong ko kung anong meron sa mga yon, iisa ang sagot nila. Pusher. Sumunod na araw, hindi ako nagklase. Pero kinausap ko si Ryan. Una kong tinignan ang mga mata niya. Namumula pero kung titignan naman ay normal at parang kulang lang sa tulog. Sunod ay nagtatagi sa mga ngipin niya. Inom siya ng inom ng tubig. Sunod kong pinagawa ay pinahubad ko yung jacket niya. Hindi niya yon inaalis kahit nasa labas kami na sobrang pagkainit-init. Ayaw niyang tanggalin. All the time ay nasa likod namin yung estudyanteng multo at nakangisi sa akin. Binigyan ko siya ng kondisyon.
Ako ang magpapatanggal ng jacket niya or yung guidance counselor. Bigla siyang umiyak sabay yumakap sa akin. Doon na nabago ang timpla ng mukha ng multo. Bago siya maglaho ulit. Tinumba niya lahat ng upuan at napatigil sa pagiyak si Ryan. Inaya ko siya na sa labas na lamang kaming mag-usap. Sabi niya, titigil na siya sa pagbebenta at sa paggamit. Tiwala naman ako sa kanya na walan lang naman siya ng makakapitan. Akala niya ay wala na siyang kakampi. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lamang na nasa ospital yung isang kaibigan niya na isa sa mga nagsabi sa akin na kurso nodahan daw. Nasaksak. Hapon ako dadalaw sa ospital kaso pagpasok ni Ryan may pasa siya sa mukha niya, putok ang labi niya. Tapos ang angas na naman ng mukha ng multo na nakabuntot sa kanya. Tinapos ko ng maaga yung klase. Pero bago makalabas ang mga estudyante ko, may narinig kaming parang nag-crack. Yun pala yung mga bintana. Maaga kong umalis ng school at hinabol ako ni Ryan. Hindi sila pwedeng lumabas ng school hanggat walang uwian. Kaya napigilan siya ng guard. May tumawag sa kanya mga nakatricycle na lalaki. Napalunok ako nung makita ko yung multo sa likod nila. Nakangisi pa. Papadudot-lutang akong umuwi. Sinabi ko sa nanay ko yung problema nung tumigil si Ryan sa masamang ginagawa niya. Ang pinagbuntunan ng mga adik niyang mga kaibigan niya naman sa school. Kaya pala hindi nagsasabi yung kaibigan niyang nasaksak kung namumukhaan niya yung gumawa noon sa kanya dahil si Ryan ang sumaksak. Pinapili kasi si Ryan kung yung leader ang sasaksak sa kaibigan niya o di kaya ay siya. Iniligo ko yung pag-iisip ko noon nung bigla na lang may tumulak sa akin. Umumpog ako sa pader tapos ay may tumawa. Yung multo anak ng nanay niya, bakit nandito siya? Paglabas ko ng banyo yung pamangkin ko ay wala pang 1 taon lumulutang sa crib. Yung kapatid niyang nakabantay sa kanya nanlalaki ang mga mata. Kahit ako noong ngumisi yung multo na nakapwesto sa crib ang lalaki ng hakbang ko. Just in time para masalo ko ang pamangkin ko. Hinintay ko yung bunso kong kapatid na dumating at pinabantayan kong mabuti ang mga bata. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko, kay Mark ako nagpunta. Tamang-tama day off niya, diretso ako sa bahay nila. Hinihintay niya ako sa may gate nila. Nag-usap na kami noong may dumaang pulubi. Nakaharap ako sa direksyon na pinaglitawan noong pulubi. Alam kong multo kasi nagmaterialize na lang siya in thin air. Pero si Mac, nung nakalapit na sa amin, prente pang dumakot ng barya sa bulsa niya. Nung inabot na niya, hinata ko ang kamay niya. Sa harap namin nawala yung pulubi, binalot kami ng malamig na hangin. May third eye siya. Bata pa lang siya ay nakakakita na siya ng mga multo. Pero hindi niya alam kung sino ang buhay sa hindi. Tapos nurse siya, butit nakakayanan niya. Sabi niya sa akin, dati ay hindi siya nahihirapan. Kasi kasama niya lagi sila sa summer. Pag pinanlalakihan na siya ng mata or kinukutusan na siya ng isa sa kanila, alam na niyang yung kausap niya ay hindi tao. Nag-iba na lang talaga nung nakagraduate na kami. Halatang iniiwasan niya yung usapan tungkol sa third eye niya. Sinabihan niya ako na hindi multo yung estudyanteng nakikita ko kundi demonyo. Ang mga demonyo, sabi niya, ay binubulungan tayo mga tao para magbigay ng ideya ng kasamaan. Parang pag may kaaway ka minsan nasasabihan mong papatayin mo siya. Bulong na ng demonyo yon. Ang susceptible sa mga ganon, yung mga maraming problema. Kadalasan dahil sa mga bulong, nagugumon sila sa depression. Tumango ako. May kilala kong ganon, mabuti na lamang at nakaya niya, nalabanan niya. Si Ryan ay hindi. Papadudot, hindi pumasok si Ryan ng ilang araw. Nung sumunod na Lunes, ginulantang kami ng balita na patay na siya. Drug overdose daw. Sabi ni nanay, huwag kong sisihin ang sarili ko. Pero alam ko na may pagkakamali ako kasi hindi ko siya pinuntahan. Hindi ko sinabi sa kanyang nandito ako para sa kanya, hindi man kami magkadugo, kahit teacher niya lamang ako. Hindi ko nasabi sa kanyang kakampi niya ako.
Wala siyang suicide note pero sa group chat ng section nila ng mga kamag-anak niya ay nag-message siya sa mama niya. May isang salita siyang sinabi, "Sorry." Isang linggo akong hindi pumasok kasi ang sakit. Totoo nga yung sinasabi sa amin ng advisor namin noong high school kahit sinusuka namin siya. May puwang kaming lahat sa puso niya. Failure ang tingin ko sa sarili ko, nakahanda na yung resignation letter ko noong sabihin ni nanay na nasa baba yung mga estudyante ko. Sila ulit yung mga kaibigan ni Ryan. Pagbaba ko ng hagdanan, takbo sila sa akin, niyakap nila ako. Isa-isa sila ng sinasabi. Si Ryan, minumulto sila. Nagigising sila ng hating gabi at namumulatan nilang si Ryan nakatapat sa mukha nila. Doon ko sila pinatulog. Isa-isa kong tinawagan ang mga magulang at guardian nila. Nakasiksik silang lahat sa akin ng medyo awkward kasi 3 sa kanila ay babae. Naisip ko noon na baka hindi talaga ako magkakalisensya kaya kay mama ko sila pinatulog. Pero pagsabit ng 12:00 bumukas ang pinto ng kwarto namin ng kapatid ko. Mukha na ni Ryan ang gamit. Gising silang 4. Hindi ko alam kung nakatulog ba sila o hindi. Pero nagsisiksikan sila sa likod ko. Halos mahulog ako sa higaan. Nagpatay sindi ang ilaw sa kwarto tapos ay mga ilang segundong namatay totally. Noong nagsindi, nasa harapan ko na yung multo. Sigawan sila at hindi ako makasigaw. Parang may bumabara sa lalamunan ko. Tapos ewan ko. Tinalikuran ko yon, hinarap ko ang mga anak kong nagtitilian. Sabi ko, hawak kamay kami. Pikit at magdasal. Tinanong nila ako anong dasal. Our Father, Hail Mary, Angelus, Apostles' Creed. Sagot ko na hindi ko alam kung saan ko nakuha. Dasal na kung ano ang gusto natin. Iba-iba kami ng dinasal. Pero pagmulat ng mga mata namin, maayos na. Wala na yung multo at nakatulog kami. Nagising kami na 9 a.m. na. Hinaram ko yung tricycle ng kapitbahay namin. Hinatid ko sila sa mga bahay nila. Hinintay ko rin sila isa-isa. Libing kasi ni Ryan. Nung pumasok na ako ulit, alam ko na kung sino ang bagong multo sa school. Si Ryan. Lagi ko siyang nakikita at hindi na lang sa room ko. Minsan ay may sinusundan siyang estudyante at minsan naman ay magkakaibigan. Sa CR ng mga babae kung saan may malaking salamin, madalas din siya doong makita. Kahit ilang beses nang magpamisa ay hindi siya nawawala. Paano nga ba siya mawawala? Demonyo siya. Lumakas sa negative emotions ng mga tao sa paligid. Yung nangyari kay Ryan ang nagsilbing aral sa akin na hindi dahil sa nakangiti ang isang tao ay okay siya. May mga taong hindi gustong mandamay sa kalungkutan o problema nila. Mula noon bago ko simulan ang klase ko pagkatapos naming magdasal ng mga estudyanteng tinatawag ko ng anak. Pinakukuha ko sila ng papel at ballpen. Pinasusulat ko sila ng mga hinaing nila sa buhay. Kung gusto nilang lagyan ng pangalan, walang problema. Kung ayaw ay wala ding problema. Noong umpisa ay puro rant lang tungkol sa pag-aaral nila na kesyo ayaw nila ng maraming assignments, mahirap na quizzes, ng kakanginig na recitation at iba pa. Hanggang sa napapansin ko na sa pagdaan ng araw, mas lumalalim ang mga sinusulat nila. Madalas ay nahuhulaan ko kung sino yung nagsulat. Kinukumpara ko sa sulatin nila. Tapos ay kakausapin ko sila na kami lang dalawa. Hanggang sa hindi na sir ang tawag nila sa akin kundi tatay na. Na walang kaso sa akin, ayaw ko nang may susunod pa kay Ryan sa mga anak ko o sa kahit na sino. Pero tao lamang ako. Ang kaya ko lang kontrolin ay yung mga nasa loob ng silid-aralan na ibinigay sa akin ng eskwelahan. Mga tinuring ko ng anak. May ilang kapwa ko guro ang gumawa rin ng ginawa ko. Yung mga katulad kong bago kahit papaano ay masaya ako kasi 90% ng populasyon ng mga estudyante rito mayayaman. May mga personal driver, may mga yaya, mga 500 to 1K ang baon sa isang araw.
pero hindi naman nabibili ng pera ang totoong kaligayahan. Kaya mula 2013 hanggang ngayon, ang school namin ang may pinakamaraming cases ng suicide at attempted suicide. Hindi ko alam kung bakit ganon, pero sa isipan ko ay hindi sa school ang problema kundi sa mismong household o pamilya ng estudyante ko. Since public school nga sila nag-aaral, karamihan sa kanila ay salat sa pera. Mahirap ang buhay at karamihan ay napipilitang kumapit sa patalim para lamang makasurvive. Papa Dudut, hindi ko naman makakayanang baguhin ang pamilya ng mga estudyante ko. Pero handa naman akong gawin ang lahat para sila'y tulungan sa abot ng aking makakaya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay mabasa mo ito at maitampok. Muli ay maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Rogelio. Maraming salamat Teacher Rogelio sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento ng karanasan sa aming programa. Napakabuti mong guro dahil bukod sa dedicated ka sa iyong propesyon, ay tinutulungan mo ang mga estudyante mo na malampasan ang mga pagsubok sa buhay nila. Ikaw ang naging sandigan nila, naging lapitan nila sa tuwing kailangan nila ng emotional at spiritual guidance. Pinakita mo sa kanila na mahal mo sila at tinuring mo na silang mga anak. Kaya sa mga gurong nakikinig ngayon sa ating channel, mabuhay kayo at hindi matatawaran ang dedikasyon at sakripisyo ninyo para sa inyong mga estudyante. Hindi namin mararating kung ano man ang meron kami ngayon kung hindi dahil sa inyo, sa suporta at aral na ibinibigay ninyo sa amin. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.